Ang pagpapatuloy, sa pagdating ng ating bida ay nagtataka ang presidente na tila ba pamilyar sa kanya ang dumating na binata, nang bigla niyang napagtanto na ito ay si Jo-hyuk Kim mula sa paaralan ng Valhalla. Matapos na magambala ang Crimson Ghost ay tinanong niya si Jo-hyuk kung nais din ba nitong mamatay. Nakangiti namang winika ng binata na nagkakamali ito at naparito siya upang tapusin na ang halimaw. Ngunit tila ba napansin ng ating bida na tila ba pamilyar sa kanya ang sungay at matatalas na ngipin nito, maging ang kanyang kulay pulang balat, kasabay nito ay naalala niya na ito ay ang hangal na tinatawag na Crimson Ghost mula sa ikalawang palapag ng Tower of the End. Nang marinig ito ay napatanong ang halimaw kung sino ba talaga ang binata, tugon naman ni Jo-hyuk na maaalala niya ito kapag muli niyang natikman ang malaimpakto niyang hambalos. Nang makita ng Crimson Ghost ang mana aura na pinapalabas ni Jo-hyuk ay nawika nito na parang nakita niya na ito, gayunpaman ay mabilis pa rin itong umatake patungo sa binata. Ngunit bago pa man ito tumama ay mabilis na nasalag ito ng ating bida gamit ang kanyang espada, na ikinagulat naman ng halimaw, kasabay nito ay mabilis iwinasiwas ni Jo-hyuk ang kanyang sandata, dahilan upang mapaatras ang Crimson Ghost. Matapos makatikim ng isang atake mula sa ating bida ay napagtanto ng halimaw na ang kanyang kaharap ay ang martial arts god, at hindi niya lubos na inaasahan na muli itong mabubuhay. Winika naman ng ating bida na hindi niya akalain na ang dating binubugbog niya lamang ay magiging isang constellation. Sinabi ng Crimson Ghost na katulad ng iba, nawala din ang kanyang pangalan at maging ang kanyang katawan, kaya't constellation ang naging tawag sa kanya ng kanyang mga tagasunod. Subalit ngayon ay malaki na ang pinagkaiba dahil parehas na siyang mayroon nito, at napagtanto niya matapos makatanggap ng pag-atake sa binata na hindi na ito ang lakas ng martial arts god na nakalaban niya dati. Paliwanag naman ng ating bida na natural lamang iyon, dahil isa pa lamang siyang estudyante. Nang marinig ito ay winika ng Crimson Ghost na hindi niya sasayangin ang pagkakataong mapatay ito at mabilis na umatake, na kaagad naman nasalag ni Jo-hyuk. Ngunit nasa lagman ito ng binata ay agad itong pinasabog ng halimaw, at sa kabila nito ay nagawa pa rin itong maiwasan ng ating bida. Inaasahan na ng Crimson Ghost na hindi niya mapipinsala ang binata kaya't agad itong pumunta sa harapan ni Jo-hyuk at nagpakawala ng isang atake, na matagumpay pa rin naiwasan ng binata. Bagaman at naiiwasan ni Jo-hyuk ang mga pag-atake sa kanya ng halimaw ay napapaisip ito kung hanggang dito na lang ba ang kanyang limitasyon, nang makipaglaban siya sa constellation ng Snow Soul Clan ay nagawa niyang manalo dahil nasa loob sila ng mental realm, kaya't nagawa niyang magamit ang dati niyang kakayahan, subalit sa kasalukuyan niyang lakas ay mahihirapan siyang manalo sa isang fully materialized na constellation. Kaya't hindi niya maiwasang maisip na kung sa isang talunan pa lamang mula sa ikalawang palapag ay nahihirapan na siya, sigurado siya na mas mahihirapan pa siya sa iba. Habang napapaisip ang ating bida ay sinamantala ito ng Crimson Ghost, at nagpakawala ng isang buong lakas na atake na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Nang masaksihan ito ng presidente ay napagtanto niya na hindi pa ginamit sa kanya ng halimaw ang buo nitong lakas, at naisip niyang nagawa mang iwasan ni Jo-hyuk ang mga unang pag-atake ng Crimson Ghost, sa pagkakataong ito ay malabo na itong maiwasan ng binata. Subalit lingid sa kanilang inaasahan ay winika ng ating bida na sa tingin niya ay kailangan niya nang gamitin ang pahiram na kapangyarihan sa kanya ng kanyang disciple, sabay mabilis na nagpakawala ng isang atake na mabilis tumama sa halimaw, resulta sa pagkaputol ng braso at sungay nito. Labis ang pagtataka nito kung paano nagawang mabuhay ng binata sa pagsabog, dahil walang ibang paraan upang maiwasan niya ito. Winika naman ni Jo-hyuk na hindi niya nga ito iniwasan, dahil hinati niya ito. Dahil sa mga narinig ay napaisip ang Crimson Ghost na nakaramdam siya ng kakaibang mana kanina sa binata, na maaaring hiniram nitong kapangyarihan. Nang mapagtanto na wala siyang laban sa binata ay mabilis itong tumakbo upang tumakas,
dahil kababalik lamang ng kanyang pangalan kaya't hindi pa siya maaaring mamatay. Nakakahiya man ang kanyang sitwasyon ngunit kailangan niyang mabuhay, at saka na lamang muling babalik upang makipaglaban. Napangiti na lang ang ating bida at winikang matapos nitong sirain ang paaralan, at pumatay ng mga tao ay basta lamang ito aalis ng dahil sa takot sa kamatayan. Kasabay nito ay mabilis na nagpakawala si Jo-hyuk ng isang pangmalakasang atake, na direktang tumama at tumapos sa buhay ng halimaw. Nang mamatay ang Crimson Ghost ay agad itong pinuntahan ni Jo-hyuk upang ipahigop sa singsing ang pangalan nito. Matapos nito ay agad na nagtungo ang ating bida sa presidente upang kamustahin ang lagay nito. Winika naman ni Baek na sa tingin niya ay makakayanan naman niyang mabuhay sa kabila ng mga natamo niyang pinsala. Upang makasigurado ay mabilis na tumawag si Jo-hyuk ng ambulansya, sapagkat wala siyang gaanong karanasan o kakayahan sa pagpapagaling ng ibang tao. Agad namang nagpasalamat ang presidente, subalit nais niyang kumpirmahin kung ang binata ba talaga ay si Jo-hyuk Kim mula sa Valhalla. Kinumpirma naman ito ng ating bida at nagulat ito na maging ang mga instructor ng ibang paaralan ay alam ang kanyang pangalan. Habang hirap na hirap sa pagbangon ay winika nito na kahit papaano ay sikat na ang binata sa iba't ibang paaralan. Nag-aalala namang sinabi ni Jo-hyuk na medyo matatagalan pa ang pagdating ng ambulansya, kaya't bakit hindi na lang muna ito magpahinga. Winika naman ng presidente na ayos lamang siya, at humingi ito ng paumanhin dahil medyo huli na siyang nagpakilala at sinabing siya ay si Baek ang presidente ng Heroes Academy. At nagpasalamat ito kay Jo-hyuk. Dahil sa pagtalo nito sa halimaw, sinabi naman ng ating bida na ayos lamang iyon at dapat ay mas napaaga pa siya sa pagpunta dito. Matapos nito ay sinabi pa ng binata na papunta na ang mga taong tutulong sa presidente, kaya't nagpaalam na ito upang umalis na labis namang ipinagtaka ng presidente, nang biglang nagbukas ng isang portal ang ating bida at mabilis na naglaho. Hindi nagtagal ay dumating si Logan na humahangos at nag-aalalang tinanong si Baek kung ano ang nangyari. Kasabay nito ang pagdating ng ambulansya kaya't sinabi ng presidente na sasabihin niya na lang dito mamaya ang mga detalye. Sa pagdating sa ospital ay naisip ni Baek na mabuti na lamang ay walang namatay sa kanila mula sa pag-atake, at malaki ang pasasalamat niya kay Jo-hyuk, dahil sa pagtalo nito sa Crimson Ghost at maagap na pagtawag nito sa ambulansya. Kasabay nito ay sinabi ni Logan na nais niyang malaman mula sa presidente kung ano talaga ang nangyari, na kaagad namang sinunod ng presidente. Matapos marinig ang pahayag ni Baek ay labis ang gulat ni Logan na nagawa ng ating bida na talunin ang isang materialized na constellation. Sinabi ng presidente na hindi siya sigurado kung isa ba talagang constellation ang halimaw, subalit ang kaalaman at katalinuhan nito ay maihahalin tulad sa isang tao at maging ang nag-uumapaw nitong mana. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin makapaniwala si Logan na magagawa ng isang 17 taong gulang ang isang materialized na constellation. Natanong naman ng presidente na ayon sa mga salita nito ay kilala nito ang binata. Ipinaliwanag naman ni Logan na natural lamang na makilala niya ito, dahil ito ang nakatalo sa kanyang anak, at nagkalat ang mga balita na tinalo nito ang mga miyembro ng mga masasamang tao, kaya't nakakasigurado siyang maging ang mga kilalang contractor ay kilala si Jo-hyuk. Subalit ang pagtalo sa mga masasamang tao at constellation ay ibang usapan kaya't nais niyang malaman ang iba pang nangyari. Sinabi ng presidente na mayroon siyang naramdamang kakaibang mana sa ating bida nang tapusin nito ang halimaw, at sa tingin niya ay mula ito sa isang constellation. Tugon naman ni Logan na masyado naman atang maaga kung nakagawa na kaagad ito ng kontrata sa isang constellation. Sinabi ng presidente na miski siya ay hindi makapaniwala, ngunit nakita niya mismo na ang ipinalabas nitong mana ay sobrang lakas, at kung hindi siya nagkakamali ay katulad ito ng mana na naramdaman niya sa night market. Winika ni Logan na sa pagkakaalam niya ay pinamumunuan ang market ng isang constellation na tinatawag na Ruler of the Other Side, kaya't sinasabi ba nito na gumawa si Jo-hyuk ng isang kontrata sa naturang constellation,
Tugon naman ni Beck na hindi siya sigurado at ang sinasabi niya lamang ay may pagkakahalintulad ang mana ng dalawa. Dahil dito ay napagpasyahan na lamang itanong ni Logan kung saan na napunta ang binata. Tugon naman ni Beck na may posibilidad na nakabalik na ito sa kanilang paaralan. Nagtataka namang sinabi ni Logan na paano nito nagawang makapunta at makabalik agad sa Korea. Sinabi ng presidente na hindi siya sigurado subalit sa tingin niya ay isang teleportation ang ginamit ng binata. Nang marinig ang pahayag ni Beck ay labis ang gulat ni Logan at tinanong kung nakita ba talaga niya ito. Kinumpirma naman ito ng presidente at sinabing habang papaalis si Joyok ay nagbukas ito ng isang subspace, at sa tingin niya ay isa ito sa abilidad ng Kinentrata nitong constellation. Matapos ang mga pahayag ay labis ang pagtataka ng presidente na tila ba'y nag-iba ang aura ni Logan, kaya tinanong nito kung ano ang problema. Tugon ng lalaki na alam ba nito na iilan lamang ang mga contractor na may kakayahan mag-teleport, dahil pili lamang ang mga constellation na may ganitong abilidad. Kasabay nito ay galit na winika ni Logan na alam niyang walang kinalaman si Joyok dito, subalit nais niya agad makumpirma kung konektado ba ang binata sa grupong hinahanap niya. Sa Valhalla Academy, matyagang naghihintay ang pusa sa pagbabalik ng ating bida. Dahil ipinag-utos sa kanya ni Cookie na suportahan nito ang binata sa kahit anong paraan, kaya't nakamatyag lamang siya upang tumulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Napatanong ang binata kung paano nito nagawang makita ang mga nangyayari, ipinaliwanag naman ni Black Cat na nagmamasid siya mula sa ginawa niyang maliit na subspace. Tila kinilabutan naman si Joyok sa mga kakayahan nito. Ngunit giit ng pusa na malaki ang pasasalamat nila sa kanyang abilidad, dahil nagawa nilang malaman ang pag-atake ng constellation. Sinang-ayunan na lamang ito ni Joyok, subalit sa isip-isip niya ay bago pa man nila ito nalaman ay nakatanggap na siya ng mga impormasyon mula sa gabay, winika nito sa kanya na may muling ipapadalang pangalan sa susunod na linggo. Ngunit hindi siya sigurado kung ang pangalan na ipapadala ay mula sa Tower of the End, dahil kahit hindi pa siya nadidiskubre ng mga ito ay masyadong maingat ang Labyrinth Master sa mga kilos nito. At sa pagkakaalam niya ay magpapadala ito ng pangalan sa lugar na tinatawag na Heroes Academy, winika pa ng gabay na mahihirapan na silang magkita ng binata matapos ang pagpupulong na ito, upang hindi makahalata ang Labyrinth Master sa kanilang mga plano at kikilos na lamang siya kung kinakailangan. Subalit bago umalis si Joyok ay sinabi ng gabay na nais niya munang ipaliwanag ang dalawang paraan kung paano magagamit ang singsing. Ang una ay ang pagbabago ng pangalan tungo sa enerhiya na maaari niyang makuha bilang sarili niyang kapangyarihan. Ang ikalawa ay ang paggamit ng mga kakayahang taglay ng pangalan nang hindi binabago ang mga ito. Ang bawat isa ay may sariling mga kahinaan. Ang kahinaan ng unang paraan ay hindi niya lubos na magagamit ang kapangyarihan ng pangalan, dahil hindi sila katulad ng Labyrinth Master na kayang lubos na gamitin ang mga pangalan, kaya naman nakukuha lang nila ang mga natira sa kapangyarihan nito. Ang kahinaan naman ng ikalawang paraan ay hindi niya na mapauunlad pa ang kakayahan nito. Nagtataka namang tinanong ng ating bida kung ano ang ibig nitong sabihin, nagbigay naman ng halimbawa ang gabay na kung inabsorb niya ang pangalan ng isang constellation na may kakayahan ng tubig, anuman ang kanyang lakas ay magagamit niya lang ang kakayahan sa antas na kaya ng constellation, kaya't nasa desisyon na ng binata kung gagamitin niya ba ito. Matapos marinig ang mga pahayag ng gabay ay napaisip si Joyok na ang prioridad niya ngayon ay muling maibalik ang dati niyang lakas, kaya't napagdesisyonan niyang i-absorb ang pangalan mula sa singsing at gawin itong sarili niyang kapangyarihan. Subalit nagtataka ang ating bida kung naabsorb na ba niya ang kapangyarihan ng pangalan, dahil pakiramdam niya ay wala naman nangyari, at hindi niya nararamdaman na lumakas na siya. Nang biglang nagsalita ang pusa at tinanong ang binata kung ayos lamang ba ito, winika naman ni Joyok na may inaayos lamang siya sa kanyang gamit, kasabay nito ay tinanong ng ating bida ang pusa kung may nais pa ba itong sabihin.
Sinabi ni Black Cat na may nais lang siyang malaman dito na kung ang ginamit ba nitong huling pag-atake sa Crimson Ghost ay ang tinatawag na slash through space. Kinumpirma naman ito ni Joyok at winikang isa ito sa mga kakayahan ni Cookie. Nang marinig ito ng pusa ay agad niyang sinabi sa binata na kung maaari niya bang ipakita sa kanya ang teknik na ito. Subalit nagtatakang tanong ni Joyok sa pusa na hindi niya ba ito kayang gamitin. Dahil isa din naman ito sa mga contractor ni Cookie, sinabi ni Black Cat na kaya naman niya itong gawin, subalit hindi kasing husay ng paggamit niya dito, kaya't kung hindi siya nakakaabala sa binata ay nais niyang magbigay ito ng pointers upang magamit niya ito ng mas mahusay. Dahil sa narinig ay wala nang nagawa si Joyok at pumayag na lamang sa nais nitong mangyari. Matapos nito ay agad na nagtungo ang dalawa sa isang liblib na lugar. Winika ni Joyok na sa simula ay kailangan niya munang i-focus ang kanyang mana sa espada, at pagkatapos nito ay iikot niya ang kanyang balakang at saka nito pakawalan ang kapangyarihan, sabay winika nito sa pusa na ganun lamang iyon kadali. Naalala ng pusa nang tinuruan siya ni Cookie sa paggamit ng teknik na ito ay hindi niya ito masyadong naintindihan. Kaya't nang malaman niya na si Joyok ang master ng naturang constellation ay inaasahan niya na mas matuturuan siya nito, subalit labis ang kanyang pagkadismaya dahil parehong-pareho ang dalawa ng paraan ng pagtuturo. Nang makita ni Joyok na tila ba walang naintindihan ang pusa ay winika niya dito na kung nais ba nitong ulitin ang kanyang ginawa, mabilis naman tinanggihan ito ni Black Cat dahil alam niyang hindi niya pa rin ito maiintindihan. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakaramdam sila ng isang pagyanig ng lupa, at ito pala ay ang bundok na tila ba nahati matapos ang ginawang pag-atake ni Joyok. Maging si Joyok ay nagtataka kung paano ito nangyari, dahil binawasan niya ang ginamit niyang mana upang hindi ito umabot sa kabundukan, kaya't napatanong ito sa sarili kung dahil ba ito sa ginawa niyang pag-absorb sa pangalan. Napangiti ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang madadagdag nitong kapangyarihan sa kanya. Nang una ay nag-aalinlangan siyang gamitin ito, subalit malaki ang maitutulong nito sa kanya at nais niya ang ganitong pakiramdam, kaya't labis ang kanyang pananabik sa pagdating ng iba pang pangalan na ipapadala ng Labyrinth Master. Sa kabilang banda, sa Soul Cycler, makikita ang isang lalaki at siya ay ang Spear King at matyaga itong nakabantay sa tila ba isang globo, kasabay nito ay may lumapit sa kanya at tinawag niya itong Sword King. Winika ng Sword King na kung tapos na ba nitong ipwesto ang mga pangalan, kinumpirma naman ito ng lalaki at maging ang pangalan mula sa ikalawang palapag ay naipadala na din. Mausisa naman tinanong ng Sword King kung bakit lagi nitong daladala ang kanyang sandata. Subalit tila wala namang pakialam ang Spear King sa mga tanong ng lalaki, kaya't inis na sinabi nito na kung nakagat na ba nito ang kanyang dila. Agad namang sinabi ng Spear King na wala siyang nakikitang dahilan upang sabihin sa kanya ito, gayunpaman sinabi niya dito na hindi ba't maging siya ay palagi ding may dalang sandata. Tugon ng Sword King na magkaiba sila, bagamat dala niya ang sandata ay nakasabit naman ito sa kanya. Samantala ang lalaki ay palaging hawak ito ng kanyang mga kamay, tugon naman ng Spear King na wala din naman pinagkaiba iyon. Inis namang naisip ng Sword King na porket napili lamang ito ng Labyrinth Master 300 taon na ang nakalipas ay iniisip nito na pareho lamang sila ng titulo, at kung hindi lang ito paborito ng kanyang master ay matagal na sana niya itong pinatay. Habang nagkakainitan ang dalawa ay bigla nilang napansin na naglaho ang pangalan na kanilang ipinadala sa Amerika, dahil dito ay galit na tinanong ng Sword King kung inilagay ba talaga nito ng tama ang mga pangalan. Tugon ng Spear King na inilagay niya ang mga ito ayon sa kagustuhan ng Labyrinth Master. Inaasahan na nila na maglalaho ang mga ito, subalit labis ang pagtataka ng Sword King kung bakit masyado namang maaga. Kaya't napagpasyahan niya na ibalita ito sa Labyrinth Master. Hindi naman siya pinigilan ng Spear King at winikang malaya siyang gawin ang kahit anong naisin niya. Sa Valhalla Academy, nagtatakang tanong ni Black Cat kay Logan kung ano ang kailangan nito.